I was so deeply touched by this verse. And while I was reading this a while ago, nung aking Bible reading, quiet time ko, sobra akong na-touched. Kasi na natumbok ni Lord yung nasa laman ng heart ko. Um, Yun, share ko lang na hindi madali kasi sa atin na syempre sa araw-araw na buhay ng tao, meron tayong mga kanya-kanyang suliranin, may mga kanya-kanya tayong struggles, iba-iba tayo ng mga problemang o pagsubok na dinadanas. And ayun nga, hindi lang kumbaga physically, emotionally, mentally, financially, maraming struggles, maraming mga trials. So, saktong-sakto, nung nabasa ko yan, I can't really help but get teary-eyed and cry a little kasi sakto ito yung assurance na gusto kong marinig sa Panginoon. Lalo na po sa mga nangyayari sa ating bansa, actually in general sa buong mundo. Ang dami na ring mga um, kumbaga ang daming mga kinakaharap na issues ng bansa natin, 'di ba? From the corruptions, mga nangyaring natural calamities, 'di ba? Kaguluhan, karahasan, mga aksidente, ganyan. This world is not safe anymore. And actually, yan, maski sa ating bansa. And we are asking the Lord, when will this stop? Kailan kaya magkakaroon ng pagbabago? Kailan kaya magkakaroon ng kapayapaan? Diba? So, yun nga. It's about Isaiah. Kasi ito, diba alam naman natin na dito sa chapter na to, sa mga previous chapters, talagang kino-call out ni Lord yung kanyang people, mga Israelites, na they go back to Him and repent and turn from their wicked ways and give up all their false gods. So, may sinabi siya dito na yun nga, bitawan daw yung mga, it's Babylon's false gods. Let go of your idolatrous ways. Doon sa verses 3 to 4, listen to me, descendants of Jacob. So, Israelites nga yan. All you who remain in Israel, I have cared for you since you were born. Yes, I carried you before you were born. I will be your God throughout your lifetime. Verse 4 yan. Until your hair is white with age, I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. Di ba po napakaganda pong message from God? Sabi ko nga kay Lord, napakalambing mo naman Lord. Sobrang mahal ka ng Panginoon. Mararamdaman natin yung labis at wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ito ay nasabi niya sa mga tao na matagal ng panahon siyang sinusuway at tinatalikuran. Ganito yung intensity ng pagmamahal ni Lord sa kanila. What more siguro sa mga taong sumusunod ng totoo, as in faithful 100%, mas lalo siguro. Pero dito makikita na sobrang fair ni Lord. Wala siyang favorites. Kahit ba yung mga tao na gumagawa ng kabalastugan or ng kawalang hiyaan sa kanya, same lang siguro ng level yung pagmamahal niya sa lahat ng tao, nilikha niya yung compassion niya. So yun yung nakikita ko dun. Walang favorite, okay, porque ito sumusunod siya. Meron siguro, pagdating sa heaven may rewards sa mga naglingkod sa Panginoon, sa mga nag-share ng gospel, sa mga tunay na as in na natiling tapat sa Lord in spite of everything na nangyayari, 'di ba? Hindi nawala sa presence ni God, hindi nag-disobey ganyan. Pero I mean, yung pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha, even do sa mga sumusuway sa kanya, ganun yung tindi, ganun yung intensity ng compassion niya, yung grace niya sa lahat ng kanya nilikha. Sabi niya dito, aalagaan kita hanggang even to your white hairs, sabihin hanggang sa as you go through this life, as you navigate this life, 'di ba? Mananatiling tapat ang Panginoon sa atin. So ayun, hindi niya tayo pababayaan. Sakto for me kasi nagawa to ng Panginoon at patuloy niyang ginagawa. Hindi lang ako inaalagaan niya kundi yung buong pamilya namin.
napakadami ko pong testimony about dyan. Kasi ang dami kong naging mga circumstances and mga trials regarding sa health din, na before, nung nagkaroon ako ng, ang dami Inalagaan talaga ako ng Lord. Kasi noong, naala ko noon, 7 months old pa lang yung anak ko, na-dengue ako. Before, nung kabataan ko, na-aksidente ako. Ang dami kong naging sakit. Nagka-depression pa nga ako Tapos nagkaroon ako ng, na-hospital ako ilang beses din. Tapos last year, pinaka-recent, nakunan ako. Nagkaroon ako ng mga health issues ngayon, sa heart, high blood, ganyan. Pero sabi ko, buhay pa ako. The fact that I'm still here, ibig sabihin noon, mahal na mahal ako ng Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan. Ever. And ganun din yung, nakita ko rin yung paano ginawa ni Lord. Lahat, actually, hindi lang sa akin, sa buong family ko, lalo sa anak ko. Di ba yung anak ko, na-diagnose na may autism nun, pero hinil niya. Nalagaan talaga ng Lord lahat. Family namin, nung time na nagsibo kami, tapos nauwi kami ng Bulacan, nag-provide ng Panginoon. Sabi nga dito, hanggang sa amin din mag-asawa, ganyan, paano kami inaalagaan ng Panginoon sa araw-araw, na after that big trial of our lives last year, na nakunan ako and sobrang bumagsak kami financially. Unti-unti naman kami binabangon ng Panginoon at praise God na nasusustain kami sa araw-araw. Sabi dito, God has carried you through many seasons and He will not stop now. Even in your older years, through weakness, worry, and change, His love remains faithful. He will hold your heart, strengthen your soul, and carry you in His care. Lord, thank you for carrying me today and never letting go. So, yan. How can we apply this verse sa buhay natin? Character ni God, sobrang unfailing ang kanyang grace, ang kanyang unconditional love, ang compassion, ang care niya sa atin. Anong dapat maging character natin? We are all fragile, weak. Diba? And we cannot live on our own. Diba? We cannot live on our own strength. We really need the Lord. We need to yield. We need to surrender to the Lord kasi hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Hindi natin kayang alagaan ang sarili natin apart from God. Siya lang yung nakakaalam kung ano yung siya lang talaga yung nakakaalam what we really need. Siya lang yung makakapag-fulfill nung emptiness natin, kung ano man yan. Siya lang makakapagbigay ng tunay na satisfaction, joy, hope, and peace na this world or cannot give. Hindi natin makikita sa tao din. Diba? Ang character natin should be humble and should be surrender talaga sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo mag-humble, hindi tayo mababago. Diba? We need to surrender our pride. We need to acknowledge the God's sovereignty sa buhay natin. And para ma-apply natin, kailangan yun nga, kasama na dun yun siguro. Kailangan nating sumuko. Kailangan nating i-admit that we cannot really make it on our own. Our life is not our own and we cannot go on through life without Jesus. So, yun. Yun po yung masashare ko ngayon and sana po na-encourage kayo kasi ang purpose po nito is, syempre, we should spread the good news. Kung na-encourage ka sa isang bagay at na gusto mo rin ibahagi sa iba para matulungan din yung mga taong dumadaan sa same situation katulad mo or para rin lumakas yung loob ng iba. Kasi ang dami pong broken ngayon kasi we are in a broken and corrupt world. So people really need to hear the gospel. People need to be encouraged. They need to know that they need to experience the love of God, the grace of God sa buhay ng bawat isa. So yun lang po. Thank you. God bless. Bye-bye.